graceful at napakasarap ngayon na maglakad-lakad dahil hindi mainit na mainit, hindi rin malamig na malamig. It's just right. Or kumbaga tamang timpla na para sa paglalakad. Ano? I am with my family today, my baby, and syempre ang aking may bahay. Huminto lang kami sandali dahil nagugutom yung aming baby. So this is our park here dito sa area namin. So ang pag-uusapan natin ngayon ay yung na-encounter ko kanina na mga high school student at nagre-resonate yung kabutihan at pagiging, sabi nila, nice ng mga Filipino sa community, no? So this is a big impact being nice ng mga Filipino dito sa ating community, no? Kasi kanina, kukwento ko na lang sa inyo, no? Kasi kanina habang kami ay nagkaklase, habang nasa harapan ako, may grupo ng mga bata doon na siyempre gusto nila na kumbaga parang meron kaming group activity sa klase ko kanina. So talagang nakakataba ng puso na sinabi niya, tahasan sa akin, tanong niya ay bakit hindi na lang daw mga Pinoy ang maging teacher nila kasi mas matyaga daw. At kumbaga mayroong compassion parang ganon sa pagtuturo, no? Bakit hindi na lang daw kasi i-regulate na ganon ng school division, parang ganon na dapat mga Filipino daw, parang US na maraming mga teachers ang ini-invite, something like that, blah blah blah. Marami siyang sinabi pero good things naman lahat doon sa kalagayan natin bilang mga Filipino, okay? So yung paglapit sa akin ng bata na yon ay malaking impact talaga sa career ko bilang isang guro dito sa Canada at sa maraming mga kababayan din natin. So ibig sabihin lang nito na yung impact natin sa community na ginagalawan natin ay napaka-inam at pinapakita natin na tayong mga Pinoy dito sa Canada sa kasalukuyan ay mayroong ganong magandang impact sa ating community. Okay, so yung tahasan kasi ang sinabi niya, yung pagtuturo raw kasi iba yung term ng pagtuturo natin at iba yung approach natin sa pagtuturo. Medyo yung dating natin sa kanila ay, sabi niya, more professional daw. Hindi ko alam kung bakit niya sinabi yon. Kasi ang ginagawa ko sa klase ko kapag hindi nakakasunod yung isang bata, talagang nilalapitan ko at tinatanong ko kung ano yung kanyang pangailangan pa, no? At kung ano yung may tutulong ko pa sa kanya. So parang ganon. Kasi I was teaching Indigenous Studies and pagkatapos noon, sira rin yung klase ko, nagturo naman ako ng ELA. Parang ganon. So English Literature. So nung nagkaroon na, nakabuelo na siya, yun na, sinabi niya na yun. So doon naman sa kagrupo niya, isang Filipino naman na estudyante na matagal na rin dito. Kaya lang, sabi ng bata, Pinoys are gross. Kumbaga parang kadiri, parang ganon. Filipino, nagsabi ng Filipinong bata. Sabi ko naman, why you said that? Kahong ganon. At ang sabi niya, kasi yung tatay ko kumakain ng mga ng mga innards, ng mga intestines, ng mga ganon, ng baka, something like that. You mean your dad eats pinapaitan, kahong ganon. I don't know what it's called, sabi ng bata, pero gross daw yung mga Filipino dahil kumakain ng gano'n. Gross daw yung tatay niya, parang gano'n. Pero pabiro niyang sinabi yon. So sabi ko naman, it's also a part of culture ng mga Filipino na masinop kasi tayo. So I explained to that kid na gano'n. Pero hindi naman seryoso siya doon dahil alam niya na talagang kumakain siya. Pero sabi ko, are you also eating pinapaitan or something like that, parang gano'n. So sabi niya naman, hindi siya kumakain pero yung parents niya and yung mga older brothers niya ay kumakain daw. So ganun, medyo pabiro lang, no? Kaya yun naman na naging title ko. Yun po yung title. Kaya sinabi ko sa title na parang mga Pinoy ay dugyot. Kasi sabi ng bata ay gross daw ang mga Filipino dahil kumakain daw ng innards. Okay. So ibig sabihin lang nito na iba't iba yung perception natin ng mga ng mga Filipino dito sa atin, kahit na yung mga lumaki na o yung nakatira na dito talaga ng mga bata magkakaroon ng ibang perception o magkakaroon na ng ibang kumbaga mentality in terms of culture, something like that, iba-iba na. Pero ang napagkaisahan nila ng kaisipan nila doon ay ibang-iba daw tayong mga Filipino dahil napakatyaga daw natin sa trabaho at may puso tayo dun sa mga ginagawa natin, parang ganon. So those are the things na na-encounter ko sa loob pa lang ng sa loob pa lang ng klase yon. How much more sa bigger concept ng society natin bilang mga Filipino, bilang mga immigrant dito sa Canada, na talagang maganda yung impact natin mga Filipino dito, no?
And another one, nung ibinalik ko na yung, kasi kami pag pumapasok kami sa school, meron kaming susi na binibigay, ini-issue. So nung ibabalik ko naman na yung susi doon sa main office, may maganda na naman akong narinig about Filipino. So ang comment niya naman doon, sana palaging kayo yung nasa team namin. Kasi alam namin na I'm sorry to say, sabi niya, I'm not being a racist, sabi niya, that Filipinos are, kumbaga, patient sa pagtatrabaho, matyaga, at kahit na hindi mo bigyan ng instructions, they'll just go over with the instructions and they will just go on with their tasks. So nakakataba ng puso. Hindi ko alam kung joke niyan, pero seryoso sa kanina, no? Pero nakita ko nga yung listahan kanina ng mga nasa team namin kanina, ng mga team teacher, kumbaga, ay mga Filipino nga, yung karaniwang tinatawag niya. So nagtataka ko, hindi ko na inusisa, siyempre, kung bakit mga Filipino yung tinatawag niya. Kasi sa mismong bibig niya na, sinabi niya na ganun nga yung pagtingin niya sa mga Filipino. So napakagandang ehemplo na tayo mga Filipino, kahit nasaan talaga tayo, if we are doing our task, talagang, kumbaga, nagre-resonate, sabi ko nga. Kaya yung title natin kanina, Dugyot. Kasi sabi ng batang Filipino yan, pero pabiro lang ha. Huwag po kayo masasaktan. Dugyot, ibig sabihin kasi gross. Yung term na ginamit niya, gross daw yung mga Filipino dahil yung tatay niya nga ay kumakain ng pinapaitan, no? Siyempre, alam niyo naman ang mga bata, pagka gano'n na nakikita, at hindi na yon yung talagang kinalakyan nila, talagang mag-iiba na nga yung konsepto nila, no? Mag-iiba na yung kanilang mentality kapag lumaki na sila dito, no? Naiintindihan natin yan kung bakit gano'n yung mentality niya. Pero the more important thing doon sa binanggit natin ay yung, kumbaga, impact ng mga Filipino dito sa Canada. At nakakatuwa, no? So, pangalawa yon. And then pangatlo, nung pumasok na ako sa principal's office at ibibigay ko na yung attendance ng mga bata, kasi sinasabit namin araw-araw yung attendance ng mga bata, morning and then afternoon. So morning session ko, pumalik na ako sa principal's office, and then ibinigay ko na yung aking attendance sheet. So sabi nung principal, gusto na kita dito, na mas madalas ka dito sa school namin, kasi I'm doing iba't ibang school, no? So nagtuturo ako sa iba't ibang school, depende kung saan may kailangan ng Indigenous Studies, ng Canadian Studies, at ng English Literature, parang gano'n. Ang isa sa nakakatawa pa doon, bakit daw hindi na lang ako mag-stay doon sa school niya, no? Kasi gustong-gusto niya raw ang mga Pinoy, ang mga Filipino, dahil jolly. Kapag birthday daw ay maraming pagkain na dinadala, kapag potluck, maraming, alam niya, pancit. Ang tawag nila sa pancit dito is pancit. At yung spring rolls natin, no? Yun ang pinakagusto nila na mga pagkain. At kapag potluck daw, sigurado yung isang tao nagdadala ng dalawang potluck, parang ganon, o dalawang items ng food. Yung iba kasi isa lang, something like that. So yung mga ganong comments sa ating mga Filipino, nakakatawa. Hindi tayo mismo yung nagsasabi, kundi yung ibang tao, kundi yung nasa community natin. So this is a big impact para sa atin talaga, na nice impact para sa atin sa community. Kaya patuloy naman yung pagkuha ng mga workers natin. So sabi ko nga, kung sa US, kinukuha yung mga Filipino teachers, sana pagdating ng panahon, ay mabigyan din ng tsansa yung mga Filipino teachers at ibang profession na i-invite naman, no? Kasi nagsimula na sa mga nurses natin, di po ba? Dito sa Saskatchewan, ang daming in-invite post-pandemic, at i-rate sila sa iba't ibang bahagi ng Saskatchewan and all over Canada. Dahil alam nila na ang mga Filipino nurses ay iba talaga pag magtrabaho, no? Talagang dugo, pawis, sipon, lahat-lahat na talagang i-offer nila yan. So, subok na yung mga Filipino nurses natin. Gayon din ang mga teachers natin, gayon din yung mga manggagawa natin na talagang working hard para naman sa family, at talagang hindi iiwan yung trabaho na pinagkaloob sa kanila. So, hopefully, para sa mga bago na nag-a-apply na papunta dito sa Canada, this is a, kumbaga, eye-opener sa atin na tayong mga Filipino, pagdating natin talaga dito, ay we are actually an example
of a working society na may puso sa pagtatrabaho and the compassion, nandun yun, ano? Yung tinatawag nating empathy sa pagtatrabaho. So sabi natin, isa lang ako sa mga nakaranas ng ganung positive na komento from student, from the managers, from, hindi natin pinagyayabang, pero marami pang iba sa mga kababayan natin, marami pang iba sa mga Filipino na nakaranas ng positive na comment, no? So I hope sa mga kababayan natin na mga Filipino, sabi ko na nag-a-apply, this is a very good example na tayo mga Filipino talaga ay world class, kumbaga. I am proud to say kasi ako mismo ay nakararanas o naranasan ko mismo. So I hope na inspire ka sa ating kwento ngayon at magpatuloy ang ating pangarap na magtungo sa kung saan man tayo. So maraming salamat at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po. Paalam.